So start po tayo ng lecture 2A, which is about sinusoidal signal. So ang mga pag-aaralan natin ngayon ay first yung continuous time tsaka discrete time sinusoid. Then aalamin natin yung properties nito. Tsaka aalamin din natin yung pinagkaiba at mga pagkakatulad ng dalawang description ng sinusoid. So bakit sinusoid yung aaralin natin? So naturally kasi maraming signals na mare-represent natin ng sinusoidal. So tulad na lang nung AC electricity, pwede nating i-model ng sinusoid. Tsaka marami pang iba. EM waves, isa pang example. So malalaman nyo din na kahit anong signal, mare-represent natin ito ng weighted sum of sinusoids, which is yun yung mga ibang topic sa signal processing. At pwede rin natin i-analyze yung system using sinusoidal signal. So, part na yun ng Fourier analysis. So, kaya yun yung motivation bakit mahalagang aralin yung mga sinusoidal signals. So, para matutunan natin yung signal na to, mag-apply lang naman tayo ng mga operations na natutunan natin last lecture. Tsaka i-apply natin, i-classify natin sila, alamin natin yung mga properties nito. Start tayo sa continuous time sinusoidal signal. So, notation natin or shorthand ng pagsusulat natin ng continuous time is CT, sinusoid. At ito yung shape niya. So, define siya sa lahat ng points of time, kaya nga siya continuous. At ito yung general formula niya. So, mapapansin nyo, may tatlong kayong pwedeng bagu-baguhin dyan na parameters. So, yung amplitude, so it's either ina-attenuate niya yung sinusoid or ina-amplify niya. Then, meron tayong frequency na pwede nyong bagu-baguhin ulit, which ang mangyayari is tinataasan nyo yung frequency, pwedeng ganito, high frequency, or pwedeng pinapababa nyo yung low frequency. So, reminder lang na normally kapag nagsosolve tayo, yung frequency natin is naka-radian. Ibig sabihin lang naman nun is yung omega is equals to 2 pi f. Since sa isang circle, may 2 pi radian. Kaya, ang units is radian per second, tapos yung frequency natin is in hertz. So, ito yung formula para ma-convert nyo. Then, finally, pwede rin natin baguhin yung phase or phase shift. It's either positive. Ang ginagawa niya is graphically, pag positive is ina-advance niya yung signal. So, again, pag advance is kaliwa, parang nauna siya. Or pwede naman nating i-delay yung sinusoid. So, ito yung original natin, yung gray. Then, na-delay siya. So, tingnan natin yung mga properties na matututunan natin na meron ng isang sinusoid. So, una, mapapansin nyo na parang paulit-ulit yung pattern niya. So, may repetition nangyayari. So, pwedeng ito paulit-ulit na parang W. Kaya isa siyang periodic signal na may certain period. So, ang formula ng period natin is 2 pi over omega, which is, alam nyo na kabaliktaran nyo ng formula ng frequency. So, given frequency, makukuha nyo yung period and vice versa. So, ano pa yung pwede nating i-dikit na property kay sinusoid? Pansinin nyo yung graph, pag minirror natin sa y-axis, tas flip nyo naman sa x-axis, makukuha nyo pa rin yung same shape. Kaya isa siyang type ng odd signal. So may odd symmetry siya, kaya under siya ng classification na odd signal siya. So sinasatisfy ulit niya yung formula na i-negate mo yung buong function, pati yung buong independent variable.
equal pa rin dun sa original function mo. So ano pa kaya yung pwede nating matutunan dito? So kapag in-advance natin or pinay-shift natin yung sinusoid by positive pi over 2. So again, in advance is napunta sa parang pumunta pa kaliwa. Napansin niyo yung shape na to, kamukha lang yan ng isa siyang cosine. So equal lang tong advanced sinusoid ng pi over 2, equal lang sa cosine omega t. So parang trig identity. At anong meron sa cosine? Signal. Parang pag binaliktad mo to with respect sa y-axis, yun pa rin yung shape niya. Kaya meron siyang even symmetry. Kaya under siya ng even signal classification. So alam nyo na kapag even signals, na kahit negative yung positive or negative man yung time, equal pa rin yung function na cosine. So yun actually yung dahilan kung bakit normally ginagamit sa mga computation is cosine, hindi sinusoid. Kasi sa property na to. So pansinin nyo, equal yung negative. Kahit mali yung sign nyo sa loob, negative or hindi man, equal pa rin naman siya sa positive na time. Kaya okay lang magkamali or mabaliktad yung mga terms sa loob niyan. Same answer pa rin yung makukuha nyo. So kaibahan sa sign, wala siyang identity na ganito. Hindi ganito yung identity ng sinusoid. May minus dito sa unahan. So, napansin nyo na pwedeng yung sinusoidal signal, pwede siyang odd, pwedeng even. Kaya tandaan nyo, lahat ng signal pwede i-represent ng or i-decompose ng combination of even and odd signals. Kaya ganun kaganda yung sinusoids. So, yun yung dahil lang ba't inaaral talaga mabuti yung mga properties ng sinusoids. So, na-try naman natin i-manipulate siya, gamitin naman natin yung operation na time shifting. At tingnan natin kung meron tayong mahanap na property. So, since gusto nga natin gumamit ng cosine, gamitin na natin yung cosine function sa example natin. So, time shift natin siya by some t naught. Then, distribute lang natin. At napansin nyo, yung distribution na to, nagkaroon tayo ng change sa phase. Originally, wala tong phase. Nung nag-add tayo ng t naught, biglang nagka-factor or term tayo na phase. So, since dumagdag siya na phase, isa siyang phase change. So, ibig sabihin pala, kapag meron kayong signal, tapos time shift nyo by t naught, same lang yon, nagawin nyo is mag-phase change kayo ng some omega na t naught. Equal lang tong dalawang signal na to. Actually, true rin yan sa reverse in continuous time, na kapag meron kayong signal 1, for example, na meron ng phase change, pwede mong marirepresent to or pwede mong magkaganto ka uling shape ng signal. Kapag naman meron kang cosine na walang phase, tapos ang ginawa mo lang is time shift mo siya ng phi over omega naught. So, yun yung maganda sa continuous time. Synonym yung time shift at saka phase shift or phase change. So, baliktaran yun. So, punta naman tayo sa discrete time sinusoids. So, unang papansin nyo sa plot is, ang tawag dito sa gantong plot is stem plot. So, may parang stem tayo. Tapos yung dulo nun is may mga marker. At pwedeng iba-iba yung shape ng marker na yun sa dulo. So, again, discrete time nga siya kasi yung independent variable time natin is discrete lang. At normally, ang variable na ginagamit natin is small n. Tapos,
Pag sa mga equation, brackets yung ginagamit natin para ma-denote na discrete time siya. So yun nga, nakalimit tayo na integer lang yung values natin ng time. So same lang din sa continuous time, itong tatlong parameters na to is yun lang din yung mababago-baguhin niya sa discrete time sinusoid. So amplitude, frequency, and phase. Same lang din yung magiging mangyayari. So ganun pa rin, pakatandaan sa discrete time, naka-radian frequency rin tayo. So same lang formula, 2 pi f. Nag-iba lang ng variable, so capital lang yung ginagamit sa discrete time. At ang units is rads per sample or pwedeng rads na rin kasi unitless lang naman yung sample. So ganun lang din, ang sinusoid na discrete time is odd signal. So kita naman sa graph. At yung cosine is even. Ibig sabihin yung sequence, so tatawagin na natin itong mga sequence. Pag minirror mo to sa y-axis, same sequence pa rin yung makukuha mo. So yun din, pwede nating relate yung cosine at sine by shifting. So kunyari gusto nyong ma-convert to sa isang sine function, i-shift nyo lang siya by negative pi over 2. So yan, dinelay lang natin yung signal. Then pansin nyo yung new shape is pwede nating ilagay ito sa isang sine function. So ang isipin nyo parang wala naman halos pinagkaiba. Pero try ulit natin maggamitan ng operation na time shift. So shift ulit natin, balik tayo sa cosine. Shift natin yung discrete time n niya by n naught. Distribute natin. Napansin nyo kanina, nag-start tayo sa zero phase. Nagkaroon tayo ng term na ganito. So kapag nag-time shift kayo sa discrete time, magge-generate ulit kayo ng phase change. So actually, yun lang din yung nangyari sa continuous time kanina. Pero ang pinaka-difference is sa discrete time, yung kabaliktaran is hindi totoo. So prove lang natin na hindi totoo yun, na kapag nag-phase shift tayo, hindi siya necessarily equal sa time shift. So distribute natin to. At kung iisipin nyo, yung time shift natin na to, dapat limited tayo na integer siya. Kaya kung iisipin nyo, hindi lahat ng possible values na ginawa nyong phase change is magiging equal yung equation na to. So pag naglagay kayo pag meron kayong signal na merong phase shift na t, tapos isa siyang hindi siya integer, hindi niyo siya ma-equate na meron siyang integer multiple. Kaya not necessarily true yung kabaliktaran. So in other words, kapag meron kayong signal 1 na may time shift na, time shifted yung signal 1 nyo, at ang phase niya is omega naught n naught, kung gusto mong i-represent yung signal 2 using signal 1 mo, dapat masatisfy mo yung formula na to. Tapos dapat integer lagi yung n naught mo. So isa pang difference sa discrete time is sa continuous time, lahat ng sinusoid dun is periodic. Pero kapag nasa discrete time na kayo, hindi na yun totoo. So hindi in general, periodic yung sinusoid pag diniscretize mo siya or discrete time yung sinusoid. So prove natin na i-let muna natin capital N, yun yung variable ng period in discrete time.
So, ang formula natin is 2 pi over omega naught. So, again, to be periodic, dapat ma-satisfy mo yung formula na 'to, na yung original function mo kapag nag-add ka ng certain period, equal lang sila or yung shape nila tulad lang. So, prove natin. So, original signal natin is eto at dinagdagan nga natin siya nung period n. So, tingnan natin. So, distribute natin sa right side. Then, mapapansin nyo, yung cosine is tulad sa sarili niya basta shifted siya ng multiples ng 2 pi. So, dapat ito magiging siyang multiples ng 2 pi para maging equal tong left tsaka right side. So, again, ang goal natin maging equal to para maging ma-prove nating periodic yung discrete time. So, kunin natin yung period. Ang formula natin ng period in discrete time is 2 pi m over omega naught. Tapos yung m natin dapat integer. So, since bukod sa yung m is integer, tapos yung period natin dapat din integer, magkakaroon tayo ng restriction sa possible frequency na masasatisfy yung formula na to. So, ito hinanap natin, constant na yung 2 pi, yung m dapat integer. So, ito yung magkakaroon ng restriction. So, hindi lahat ng possible frequency mapoprove na equal tong left tsaka right side. Pero kung isipin nyo, may formula na kayo ng period, ito lang yun, 2 pi m over omega naught. So, ano pa yung dapat aralin dito? So, try natin magawa ng examples or tumingin ng mga examples para malaman natin na hindi enough na sa ulo mo lang yung formula. So, calculate natin yung period ng mga following signal, discrete time sinusoid, then alamin natin kung periodic or aperiodic sila. So, example 1, discrete time cosine 2 pi over 12n. Graphically, ito itsura niya. So, graphically, mukha siyang may period pero solve pa rin natin. So, ito yung formula natin ng period. So, substitute lang natin yung mga given. Frequency, 2 pi over 12. Then, magka-cancel yung 2 pi. May 12 tayo. Tas kung ano pang, since integer na siya, ang m natin is 1. Kaya, ang period ng signal na to is 12. So, kung susukatin nyo yung from peak to peak, may period kayo dyan na 12. So, example 2, meron naman tayong cosine 8 pi over 31. So, mukha uli siyang periodic sa graph. So, tingnan natin mathematically. Substitute natin yung frequency 8 pi over 31. Magka-cancel uli yung 2 pi. Magkakaroon kayo ng 31 over 4. So, hindi siya integer. Kaya ang mangyayari, mag-iisip ka ng m, integer din dapat para maging integer tong 31 over 4. So, yun is 4. Kaya pag pinag-multiply mo, magkakaroon ka ng n equals 31. So, ibig sabihin, periodic siya. Periodic signal to na ang period is 31. So, hindi siya necessarily 31 over 4 pag sinalpak mo lang siya sa formula. So, example 3. So, mukha pa ring may period yung shape. So, lagay natin ulit sa formula para ma-check. So, ang frequency is 1 over 6 at 12 pi m. So, ang goal na lang is mag-isip uli ng m para maging integer tong 12 pi. Ang problema, wala kang maisip again na m na integer para ma-cancel yung
pi. Kasi isa 'tong irrational number, hindi mo siya maka-cancel ng integer lang. Ibig sabihin nun, hindi periodic yung signal na 'to. So, hindi tayo nakadepende sa shape at hindi tayo nakadepende na 'pag cosine automatic periodic na. So, yun lang ba yung mga similarities tsaka difference ng continuous time tsaka discrete time. So, meron pa which is about naman sa uniqueness ng sinusoid. So, sa continuous time kapag binago niyo yung frequency ng signal, edi automatic meron kayong panibagong shape ulit na signal. Pero parang common sense 'yun. Pero actually in discrete time, kapag shift mo naman or binago mo uli yung frequency at nagkataong multiple siya ng 2π, you end up same pa rin yung magiging shape niya or yung formula niya tulad pa rin. So again, hindi siya obvious sa simula kaya mathematically prove natin. So prove natin na puwedeng may chance na maging equal 'to. Again, magkaiba sila ng frequency, pero mapapa-equal natin siya. Again, nasa discrete time tayo. At try natin na yung, kanina nating sinabi na basta multiple siya ng 2π is mapapa-equal natin 'tong dalawang sinusoids na 'to. So substitute natin 'yun. Then ang sunod nating gagawin dito is apply natin ang trig identity. So, yung sign na may dalawang arguments, magkaibang argument, pwede nating baklasin ng combination ng sine and cosine. Ito yon. At kung papansinin nyo, yung mga yung m at n is restricted nga silang integers. Kaya itong cosine at sine na term na to is mare-restrict din na multiple sila ng 2π. So itong m at n since integer sila, parang 2πx lang din to. Tapos ito, 2πx. Then tandaan nyo na lang na any multiples ng cosine 2π, try nyo i-calculate yan, lagi yung magiging 1. So ganun lang din na multiples ng sine 2π, lagi kayong magiging 0. So ito laging magiging 1, ito laging magiging 0. So kung papansin ninyo, 0 times kahit ano, maka-cancel to. Tapos parang wala lang to. So na-prove natin na yung left tsaka right side is equal. So anong consequence nun? Sa discrete time, meron tayong issue ng uniqueness. So hindi distinct yung iba't ibang frequency sa discrete time. So yun yung basta multiple siya ng 2π or merong multiple ng 2π na hindi siya magiging distinct sa isa pang sinusoid. So actually, ang tawag dito sa phenomena na to is aliasing. So tingnan lang natin yung basic ng aliasing. So for example, itong dalawang signal, graphically magkamukha. Pero pag tiningnan nyo yung formula niya mathematically, is magkaiba. Pero kung titingnan natin to as multiples of 2π, papansin nyo na multiples nga lang siya nung signal na to. Kaya makikita nyo sa graph, wala kayong makikitang uniqueness sa kanila. So hindi sila distinct. So isa yung problem kapag meron kayong solution na hindi magiging distinct sa isa't isa. Kaya ang gagawin natin kapag nasa discrete time tayo, nililimit natin yung frequency natin. Since alam natin na walang distinction after 2π, ilimit natin yung
range natin ng frequency from 0 to 2 pi. Or pwede nyo ring gamitin na range is from negative pi to pi. So 2 pi pa rin yung width nito. So ang mapapansin nyo na kapag yung frequency nyo is close to 0 or 2 pi kung anong ginamit yung range, low frequency yun sa discrete time. For example, ito, pi over 10, ang pi 3.14, so 0.3, malapit sa 0, kaya low frequency siya. At kita naman sa graph na low frequency. Ang problema, pag sinabing low, dapat meron tayong basehan or meron tayong relative to anong frequency. Kaya hindi natin graphically masasabi na low to kasi wala tayong kino-compare na isa pang signal. Kapag mathematically naman yung frequency is close to pi or negative pi, considered na high frequency yun. So, focus ulit tayo sa formula, 9 pi over 10. So, close to pi to. So, halos magkakancel lang 9 tsaka 10. High frequency to. So, graphically, again, hindi natin masabing high frequency. So, yun yung pinakabasehan natin, yung kung saan close yung frequency. Sa 0 ba or sa pi. So, yun yung basic na dapat yung matutunan. So, marami pang dapat matutunan sa sinusoids. Pero alamin na lang natin yun, re-review kapag gagamitin natin siya. For example, bago natin gamitin sa Fourier transform, may mga concepts pa na dapat alam nyo. So, yung iba pa na madadali na hindi na ni-review dito, syempre operation ng sinusoids. Nagawa nyo na to nung trigo. So, ang kailangan nyo lang malalaman, trig identities para mag-add, subtract, multiply, or divide kayo ng mga cosine at sines. At syempre, pag yung operations pa ng signals, which is integration tsaka differentiation, pwede nyong ma-solve yun basta alam nyo lang yung formula. So, next time is alamin naman natin yung real tsaka complex exponential na signals. Another building block na signals. At i-connect natin to dito sa inaral nating sinusoidal. So, tuloy natin yung discussion.